Magandang hapon mga kabay. So ito yung last na repair ko mga kabay. Yung ibang repair natapos ko na kaninang umaga. So ito na lang ang last ko na repair sa araw na to, 39724. So ang model pala nito mga kabay, DWD024. Ito po yung 1/2 capacity na drill ng DeWalt. Meron po itong hammer, meron siyang variable, meron siyang reverse forward. Ayan. So ito mga kabay, gumagana siya, sabi ng customer. Ang sira lang nito ay yung chuck. Pero meron ako napansin na isa pang sira ito. Yan. So pwede tayong magpalit ng bearing housing yan para mawala yung chuck, alog na yan. Kaya po siya nagkaganyan mga kabay. Alam mo yung minsan pag nagbabarina tayo, tapos yung gamit natin na bala ay 10mm lang, tapos gusto mong maging 1/2. Yung ginaganon-ganon. Yan, ginaganon. O kaya pag nagbarina, ginaganon. Yan po yung dahilan kung bakit nagkaganyan ang barina nyo. Ayan. Kaya po siya umaalog. Nakakasira po yun ng bushing. Kasi yung pinakapasukan ng spindle nito, bushing type lang po siya. Kaya pag ginaganon nyo po ng butas yon, may posibilidad na mapupudpud yung kanyang bushing. So, i-estimate natin yung kanyang bearing housing, chuck, at yung kanyang cord protector. Pero bago yan mga kabay, paandarin natin. Ayan po. So gumagana siya mga kabay. Kailangan lang natin buksan para masilip natin yung kanyang armature, tsaka field coil at carbon brush. So yan na mga kabay, nabuksan na po natin yung screw. Tanggalin natin yung takip. Ayan. So kung makikita nyo mga kabay, itim na yung kanyang field coil. Pero okay pa yan mga kabay dahil maganda pa naman yung andar niya, hindi siya masiklab. So yung carbon niya mga kabay, maiksi na. So kailangan na natin palitan yan pag ganyan nakaiksi. Ayan. So yung bearing housing na sinasabi ko mga kabay, ito yun. Pero hindi lang yun ang dahilan. Ganito po kasi yan. Yan. Ito po yung bearing housing. Yung pinakabilog niyan sa loob, hindi po yan bearing type. Bushing type yan. So kapag nagbabarina kayo, tapos ginaganon-ganon nyo, masisira po talaga ito. Ayan. Pero meron pang isang dahilan yan mga kabay. Ito yung sa housing. Yan. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kabay, yan. Diba? Oh. Pero ang ginagawa ko lang yan mga kabay, para makatipid yung customer, hindi na siya bibili ng housing. Ito lang po yung iniikot ko rin dito sa bearing. Yan. Para sumikip pag nilagay mo siya dito. Yan. So papakita ko yan mga kabay kapag in-approve ito ng customer. So ang estimate ko dito mga kabay, chuck, bearing housing, at carbon brush, at yung kanyang cord protector. Yan. Yan po yung estimate yan. 1, 2, 3, 4. 4 yung papalitan natin. Ito dapat papalitan ko na to kasi tingnan nyo naman yung kanyang field coil. Ayan. So medyo maitim na. Pero pwede pa yan. Ayan. So pag napalitan natin yan ito, tsaka yung chuck at yung carbon brush, okay na ulit yan. So yan lang mga kabay. Hindi ko na po ipapakita kung paano buuin. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ng customer. Ayan. So yan lang mga kabay. Maraming salamat sa panunod at palike and share na rin po. Sa mga gustong magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Bye-bye.